Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. And this is your daily gabay and bawat zodiac sign po ay merong kanya-kanyang reading. So pakihanap na lang po ng zodiac sign ninyo sa timestamps po below the video para pwede na kayong dumiretso sa inyong reading. Thank you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So yung first message ninyo, manifestations. Sabi dito, a bounty time awaits you. Your wishes could manifest right before your eyes. Wow, napakaganda. Kasi parang meron naghihintay na napakagandang sitwasyon dito sa buhay ninyo. You are going to be manifesting prosperity and abundance into your life. At hindi lang yan, may mga wishes daw kayo, no, na pwedeng mag-manifest ngayon. Kaya kung ano man itong mga top of the list ninyo na wishes or your most sincerest wishes, yan ang maaaring ibigay sa iyo ng universe. Yan ang pupwede, no, na makita ninyo sa inyong 3D reality. So you also have love. Love is in the air, a great time for commitment and taking relationships to the next level. So love life, no, would be siguro yun yung magiging priority ninyo siguro around this time, or po pwede rin na ang iba sa inyo, baka kung single pa kayo, baka kayo ay papasok sa love or romantic relationship, or po pwedeng merong manliligaw. Kung nasa relasyon naman kayo, pwedeng papunta kayo sa pag-level up ng inyong commitment with your person, no? So taking the next level in terms of romantic relationships. And we have opportunities. Sabi dito, a stranger is about to change your life. So, meron kayong makikilala dito, someone new sa buhay ninyo na magbabago or magpapabago ng inyong sitwasyon. Magpapabago ng direksyon ninyo sa buhay na natatahakin. And there are exciting times as well ahead of you, and plenty of action plus a special family reunion looks like. So siguro maraming pagbabago ang pwedeng maganap. No, there are so many changes, there's a lot of movement. Siguro dito na mangyayari din. Kaya pwede rin din daw na may reunion, may gathering, may social event, no, or family celebrations na siguro gaganapin, no, dito at kayo ay maiimbitahan. So tignan natin kung ano pa ang mga mensahe ninyo for today. We have the eagle. Sabi dito, spirit, integrity, connection to the angelic realm. So siguro yung ano ninyo sa ngayon, yung psychic abilities will be on point, kaya malalim, or you have a very strong connection ngayon with the spirit realm, no? At siguro marami din kayong pagdadasal siguro na ginagawa. Now, siguro you are really speaking to your guardian angels, to Archangel Michael, to God, no? So, pwedeng ganun ang ganap dito for some of you. So, what else? We have the dragon. Ayan. So, parang yung dragon within you, no? Will be, will be activated, no? So, yung pagiging matapang ninyo, pagiging matatag, yung willpower ninyo, siguro ngayon, determinasyon, talagang papairalin ninyo yan sa ngayon. Papaganahin ninyo, kumbaga. So, what else? We have the frog, cleaning house, releasing emotional baggage. So, decluttering, no? In other words, decluttering din ngayon ang isa sa pagpo-focusan ninyo. Hindi lang ito paglilinis, no, ng physical space ninyo, ng living space ninyo. Kasi sabi dito, you're cleaning the house. So, hindi lang siguro yan, no, na
paglilinis sa inyong physical living space ang gagawin ninyo, pag-organize ng mga gamit, paglilinis, bubuklat-buklat ng mga bagay-bagay na nandiyan sa tahanan ninyo, na kung ano man ang mga hindi na ginagamit, hindi na useful para sa'yo, pwedeng ibabasura mo na yan, or ipapamigay, i-donate, something like that. So, aside from organizing, no, and decluttering your personal stuff, siguro, or everything within your house, maaari din na you are also going to declutter your life. You are also going to declutter lalo-lalo na yun yung damdamin ninyo. You know, kasi ngayon siguro you are also going to dig deeper into your feelings at kung ano man dito yung mga bigat sa loob ninyo, ano man dito yung mga pakiramdam ninyo na sa tingin ninyo negatibo na ang epekto sa inyo, you are also going to remove that. You are also going to release that, no? Na kung anong nagpapahirap na lang sa inyo. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, yung first message ninyo is travel. At sabi dito, there is a long distance communication that will open up your life. Exciting experiences for singles and career advancement for others. Ayan. So, yun. Kasi baka dati, no? Alam mo yun, yung focus lang kayo sa mga bagay-bagay na nandito lang, kunyari, yung mga personal affairs ninyo, maybe you are only focused on that. Pero ngayon, medyo magbubukas ito ng, there is siguro a communication from mga kaibigan ninyo, or mga kamag-anak, no? At maaring related ito sa baka mga opportunities, no, na pwedeng pagtrabahuan ninyo or maging hanap buhay ninyo. And maybe this is related to maybe linked to an opportunity abroad, no? O pwedeng merong magsisend sa iyo dito ng tip, no, na merong job opening, may opportunity for migration or whatsoever. So maaaring yan ay entertainin ninyo, and siguro, no, interesado din kayo dyan. At kaya maaaring ang iba sa inyo is pwedeng mag-a-apply to work or migrate, no, abroad. And for singles naman, maaaring baka meron ditong mga oportunidad para makakilala ka ng mga bagong tao na baka potential, no, na maging jowa ninyo or manliligaw ninyo, something like that. Or for career naman, career-wise, baka merong opportunity din dito for advancement for some of you, no? We also have major life change. Sabi dito, time is right for major life changes, as a lifestyle or location brings great joy and a trouble-free existence. So, baka ito rin yung isa, no, sa mga gusto ninyong pagbabago na mangyari sa buhay ninyo. Yung pwedeng magbabago kayo ng lifestyle. Maybe from being sobrang social, baka papunta kayo sa simple, or baka galing kayo sa pinaka basic lang, pinaka-simple lang, tapos maybe you're going to change your lifestyle to something na mas bongga, no? So pwedeng ganoon, mas grande yung gano'n. So depende yan sa inyong sitwasyon. In terms of location din, baka ang iba sa inyo talaga pwedeng may magma-migrate dito, may maglilipat bayan, lilipat ng employer, ng trabaho, ng opisina sa kabilang probinsya or kabilang city. So depende sa inyong sitwasyon. But whatever this change that's going to happen, pwedeng minamanifest ninyo ito. Pwedeng ito yung gusto ninyong mangyari, no, sa buhay ninyo for quite some time na. At baka ngayon lang ito, kumbaga, mangyayari, may isa sa katuparan.
Sabi dito din, interact with nature in outdoors, around animals, farmlands, or by the ocean. This will be good for your soul and healing for you. No? So, baka din kasi hindi rin naman na kayo nakakapasyal. You don't have time na to spend outdoors, diba? Siguro. Kaya ngayon, this is an invitation for you, no? To spend time outdoors in nature. Okay? At nang sa gayon makalanghap man lang kayo ng sariwang hangin, 'di ba? Kasi always remember that nature spirits also can do wonder talaga sa buhay natin, lalo-lalo na sa katawan natin, 'di ba? It's very healing, very therapeutic, at parang sinisip-sip ng nature spirits, no? Yung stress sa katawan natin, 'di ba? So what else? We have burden. Kaya siguro kailangan din ninyo na mag-spend time outdoors kasi baka mahihirapan din kayo, baka merong mga emotional burden na pinagdadaanan ng iba sa inyo, at malaking tulong, no, yung pag-spend time in nature kasi unang-una makakapagpahinga ka, ikalawa yung paglanghap ng sariwang hangin can do really a big change sa nararamdaman natin, no? Nakakapag-relax, no? Or I mean, nakaka-relax, no, ng isip, kaya that can help you, 'di ba? Na kahit papaano, kahit saglit lang, maibsan ang bigat na nararamdaman ninyo kasi kahit papaano you would have a breather. So, what else? We have this one. There is transformation, no? So, talagang may pagbabago. Sabi dito, diba? There is major life change that's going to happen. So, there is definitely transformation that is about to happen. Dito, parang kino-confirm niya, no, yung sinabi nito. And trusting the psychic gifts. Ayan. So, siguro yung psychic abilities ninyo are on point as well. Sa ngayon, kaya magtiwala ka sa kung ano yung maririnig mo, ano yung makikita mo, 'di ba? Yung mga messages, no, coming from the divine through intuition, pakinggan niyo 'yan. And also, siguro merong mga signs na ipapadala sa inyo ang universe. So, magtiwala ka, no? Magtiwala ka sa mga 'yan. So, what else? We have the cow, nourishment, abundance, asking and receiving. Wow. So, parang ito yung promise ng universe, diba? Ask and you shall receive. Kaya kung ano man yung pinagdadasal ninyo, whatever it is that you've been asking for, no, sa universe, yan ay maaaring mapagbigyan ka na at ibibigay na sa'yo. No, provided that it is for your best interest, yan ay makakaasa kang ibibigay sa'yo. It could be abundance, diba? It could be abundance of money that is coming your way, diba? Nourishment also, maybe, kasi nga, diba, nabibigatan ka na, so you need some kind of nourishment for your soul, hindi lang nourishment sa inyong physical body, but also nourishment for your soul. Kaya, yung pagre-relax mo, spend time mo outdoors in nature, that can nourish your soul and of course your body kasi it will relax your body as well. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo rito is burnout. At sabi dito, your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So, check in with your doctor, dentist, and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. Okay? So, reminder ito para sa inyo na it's about time na for you to take care of yourself as well. Okay? Kasi, yung sipag at tiyaga, no, na binubuhos ninyo, yung effort, no, na binubuhos ninyo sa trabaho ninyo or sa kung ano man ang pinagkakaabalahan ninyo, it will yield results, no? Magkakaroon ng magandang bunga. Pero, yun nga, mako-compromise din naman siguro yung inyong katawan kasi baka habang tinatrabaho ninyo yung bagay na to, baka nakakaligtaan din ninyo na
magpahinga, kumain ng maayos, 'di ba? Maaring kulang kayo sa tulog, maaring exhausted kayo, panay kayo overtime, so maaring mga ganun nangyari kaya baka na burnout na kayo. Okay? Kaya it's about time na. No? Na ngayon, maaaring na-accomplish nyo na kung ano man yung whatever what it was na pinagtrabahuan ninyo, maaaring nakuha nyo na yon. Kaya it's about time na bumawi kayo sa katawan ninyo. Bumawi kayo sa sarili ninyo. So, kung kailangan ninyo na magpa-check up, if there's some issues physically na kailangan ng doktor, magpa-doktor kayo, 'di ba? Kung dentista or any allied health professionals ang kailangan ninyo magpa-therapy or whatsoever, no? So, go for it. Okay? Asikasuhin nyo ng muli, no? Yung inyong katawan para you will be ready, no? You will be healthy again. Alright? And will be ready for whatever is next. So, we have health, an excellent time to start an exercise program or diet. So, many friendships are also on the horizon. So, you're making new friends as well, siguro sa ngayon. At yun nga, no? Parte ito ng pag-maintain ninyo ng good health ninyo is baka ang iba sa inyo kailangan ng bumalik doon sa pag-aalaga din ng inyong diet, no? Yung tamang pagkain, yung ganon. Kaya pag-exercise. Now is also the time to lay down the foundations for your future. Financial gains are more than likely. So, possibly na yung financial gain na to, yung financial blessing na dadating na ito, could be yung bunga ng o resulta ng hard work na ginawa ninyo. Kaya maaari magkakaroon na kayo rito ng siguro kalubagan sa pera. Maybe you're going to experience that prosperity and abundance, no, in your life, at magkakaroon na kayo ng enough or more than enough resources siguro para makapaglay kayo ng solid foundation pagdating naman sa inyong financial future. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Gemini. We have the Raven. Sabi dito, there's magic, coincidence, and synchronistic events. Ayan. So, there are magical moments siguro that are going to unfold sa ngayon, ano. May mga mangyayari, may mga ma-witness kayo dito ng mga kaganapan na mga hindi ninyo sukat akalain, ano, na pwede palang mangyari yon, diba? Those are magical moments that may unfold sa buhay ninyo. At may mga synchronistic events dito also that will unfold na merong iiwanang tatak sa puso ninyo, or it may also leave you wisdom, yung ganon, or baka yun ay mga paalala din sa iyo, gabay din sa inyo ng universe. Alright? So what else? We have the Grail Knight. There is romance, illusion, seeking the sacred. So probably, ang iba sa inyo also will be focusing on your love life. Okay? Baka magkakaroon kayo ngayon ng opportunity to meet your potential na maging jowa, maging asawa, boyfriend or girlfriend, yung ganon. So, what else? We have the butterfly. Ayan. So, yung kagandahan ninyo, no? Maybe that is also, you are going to be displaying that beauty, no? Your beauty from inside and out. Diba? Yung kagandahang loob mo. Siguro talagang physically, you're also attractive, you're also maganda, glamorosa, pwedeng ganon. And hindi lang yan, no, ang maaaring makita sa iyo ng mga tao sa paligid mo ngayon, kundi pati na rin yung kabutihan ng inyong puso, kagandahan ng inyong loob, no, will be also recognized by many people. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Have a light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, sabi dito, assert yourself. Go for what you want. Okay? The time is ripe for soulmate. Connections and birth of a child is also likely. So, congratulations sa inyo, no, Cancer, kasi baka you are welcoming a new baby in the family. Po pwedeng anak mo to,
or po pwedeng ah, pamangkin mo to, or po pwedeng apo, 'di ba? But definitely there is a new baby coming in sa pamilya. And this is also an encouraging words para sa na go for what you want. Kung ano yung sinisigaw ng puso mo, go for it. 'Di ba? Follow your bliss, kumbaga. Follow your bliss. Sundin mo kung ano yung bunubulo ng puso mo, at matutuwa niyan yung soul ninyo. Now, that is also one way of feeding your soul, by following your passion, by doing your passion, yung ganon. Okay? Also, you are siguro be meeting your soulmate. No? Baka, at saka yung soulmate na yan, not necessarily na magiging jowa mo yan, no? Sometimes, yung soulmate natin, pwedeng magulang natin, or pwedeng kapatid natin, or pwedeng kaibigan, no? At baka yung bagong kaibigan na pwedeng makilala mo siya ngayon, maaring yun ang inyong magiging soulmate, no? So, good luck sa'yo. So, we also have signs. Sabi dito, your future positive direction will reveal itself. Any doubts and confusions will soon disappear. So, importante na nakikinig kayo sa inyong intuition. Importante na nakikinig kayo sa inner voice ninyo. Kasi yun ang magli-lead sa'yo towards the right direction, towards the right path. And also yung mga signs, symbols, and synchronicities na maaring pinapadala sa yung path, no, ng universe. Also, pay attention to those subtleties kasi that is also guidance, no, para sa'yo. So, speaking of intuition, sabi dito, trust your intuition. It's a great time to learn a new skill, change careers, or invest money. So, yeah, malakas ang panawagan sa inyo rito, no, napakinggan ninyo ang inyong intuition. Ibig sabihin nito na maraming gabay, no, ang binibigay or pinapadala na ngayon sa iyo ng universe, and that is to lead you towards the right path sa buhay ninyo. Okay? This is the right time then for you to learn new skill. So baka ang iba sa inyo magkakaroon ng mga training seminars, mga skills development siguro. You're going to empower yourself, no, in various areas of life sa ngayon. Maybe also some of you are inclined to change career path. Baka magiging negosyante na kayo from working as an employee, working 9 to 5 job, no? Maaari magpapalit ka ngayon ng karera. So, good luck sa iyo, no? So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have the Hawk, omens and messages. Ayan, Cancer. You know what? Siguro nagdadasal kayo, no? Pwedeng nagdadasal kayo for guidance, for enlightenment, or for clear direction. Kaya, pinapadalhan kayo ng signs, symbols, synchronicities, omens, intuitive messages, no, ng divine universe. Kaya, it's all up to you now, no? Ang dami ng panawagan sa inyo dito, na may mga guidance na pinapadala sa inyo. So, it's all up to you on how you're going to access that, no? So, what else? We have romance. So, most likely talaga, meron ditong baka yung soulmate na yan, magiging romantic partner ninyo. So, yun din na napipick up ko dyan for some of you. But for some of you, for sure, hindi. No. But only a few of you maybe would be meeting your soulmate sa ngayon, and that could be your potential romantic interest then, no? So, kaya good luck sa you dyan. So, what else? We have the Cat, independence and healthy boundaries. Ayan, so some of you as well will be reclaiming your freedom, reclaiming your independence sa ngayon. Baka kakawala na kayo. You're going to break away now from someone, from the shadow of someone dito, no? Kasi baka nakadepende kayo, nakarely lang kayo sa ibang tao for the longest time. So ngayon, baka you have that enough courage and inner strength na to break away from that restriction, at ngayon you will be independent, you will be standing on your own feet na, kumbaga, no? At saka siguro then
parte na ng pagiging independent mo ngayon or ng pagbawi mo ng inyong freedom. Maybe also you are going to start to build your own healthy personal boundaries as well, no? So that is one way also protecting yourself, protecting your energy, 'di ba? At maganda, no, na magkakaroon kayo ng healthy personal boundaries kasi that will also help your relationships, na kahit anumang klaseng relationship, to be stronger, to build the strength in the harmonious relationship as well between you and another person. So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po sa mabuti kayo kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, yung first message ninyo is communication. Sabi dito, a reunion could bring love or rekindling of friendships. And a lucky win seems likely. Wow, Leo. So, merong panalo, no? So, maaring yung win na to could be panalo, perang panalo, no? Sa mga game of chance siguro na tinatayaan ninyo. Kaya good luck sa'yo. At saka, maaring may imbitahan ka, no? Sa isang reunion dito. At maaari ang reunion na to could be a family reunion, or it could be reunion ninyo na magkakaklase, magkakatrabaho, or magkakaibigan, no? At baka, no, merong magbabalik na pag-ibig dito or pakikipagkaibigan, no? We have personal riches, small successes are likely now, and bigger ones are on the way. So, you're lucky, you're very blessed, no? Kasi yung mga pinagtatrabahuan mo before, ngayon unti-unti, no, ipaparamdam na sa iyo ng universe, no, ang asenso or ang pag-progress, ang pag-succeed mo, no, even though ito yung mga paunang tagumpay pa lang, so they are just small successes, pero you can expect that there are grand ones, no, mga big ones na success ay also coming your way. Sabi din dito, finances could improve dramatically, no? So siguro dahil dito sa lucky win na ito, so maaaring talaga magkaroon kayo ngayon ng windfall of money, no? It's really a win siguro, kaya kayo ay magkakapera ng biglaan. Excellent time din ito to start a new exercise program or diet, no? So siguro you are going also to be aware of what you eat, no, of what you do, no? Mas magiging conscious na din kayo, health conscious na din kayo, so that's really good. And new friendships are on the horizon, kaya maaaring yung mga bagong kaibigan na yan na makikilala mo is also, no, siguro dahil dito sa reunion or sa party na dadaluhan ninyo. So, what else for Leo? Tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa'yo. Alright? So, we have the king. Sabi dito, a man, authority, male sexual energy, things pertaining to the law and justice. Ayan. So, probably, kung hindi man kayo ito na nasa position of authority, maaari na you will be dealing with a person with authority, no? Pwedeng meron kayong mga kukonsultahin, meron kayong mga bibisitahin na mga ganito, at baka meron kayong mga consultations na gagawin, no? So, kaya you will be dealing with someone dito na nasa position of authority. Pwede rin na kayo ay ma-promote, no, into a leadership role. So, pwedeng ganon. What else? We have the B. Ang swerte mo, oh, there's luck talaga, industriousness, and sweet victory. So, you know what, Leo, this is the time, no? This is a time for your winnings, talaga, for your swerte. Diba? There is a lucky win dito, tapos may finances na talaga mag-i-improve ng bonggang-bongga, no? Biglaan, at may good luck kayo. The B also is a very lucky
ano, 'di ba, animal. Kaya 'yun. So there is sweet victory din. So lahat ng klaseng tagumpay, no, meron kayo. Lalo-lalo na pagdating sa pera. We have dragon. Ayan. The power in you, yung willpower mo, talagang yan ang papaandarin mo ngayon. Yan ang papaganahin mo. Yung inner strength mo and courage, no, will be on display as well. Kaya siguro, talagang wala kayong kakatakutan, no. Talagang kung susugal-susugal kayo sa buhay, no, at mananalo kayo. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Ay, natin na pala siyang nakabukas. And, alright, sa twists and turns. Ayan, sabi dito, carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope with all the upheaval. Okay? So, kailangan talaga. Since si Virgo, siguro parang laging pagod kayo lately, no? For many different reasons. Isa na dyan yung sobrang kayong masipag eh. You're a workaholic. Kaya, siguro lagi kayong pagod. So, ngayon, kailangan lang na bumawi kayo, okay, sa katawan ninyo, sa sarili ninyo. Make sure that you are rested. Make sure that you are rejuvenated, recharged, yung ganon. Okay? Kasi there could be a lot of major changes, no, na pwedeng mangyari sa buhay ninyo at this time. No? At pwedeng may mga interruptions, pwedeng may mga hindi naman ito yung parte ng plano ninyo, pero maaaring yun ang mangyari. Or, there could be surprises. No? There could be surprises. At, isa na dyan sa surprisang yan, could be, yung pagsantabi ninyo ng matagal na ninyong plano. Maybe you've been preparing, or you have prepared for this plan, pero may isasantabi mo siya. Diba? Mapipilitan kang isang tabihan kasi you will be prioritizing something else. You know, na siguro you can't say no, no, sa bagay na ito. Kaya dapat handa ka, okay, for anything. You have declutter your life, let go of correspondence, objects, and people you no longer want. Okay? So, kailangan ng linisin ang buhay mo. Kailangan mong linisin ang maraming bagay or maraming sitwasyon sa buhay mo. Okay? Kailangan mo na i-release, let go, yung mga bagay, tao, or anything, you know, situations that hindi mo na kailangan. Whatever it is that you no longer need or you no longer want. Alright? Someone will hurt your feelings as well and reveal new side of themselves and you may wish to avoid. Ayan. So, baka meron ditong someone that you're with, no? Pwedeng kamag-anak mo, pwedeng person mo, pwedeng best friend mo, you know, kapatid, someone might, diba? Pwede kasi hindi naman natin ito, hindi ito magre-resonate sa lahat eh. So, sabihin na natin, someone might hurt you, diba? Your feelings, I mean. Kaya, dapat handa ka for anything. Alright? Kasi, life is full of surprises. So, we also have love. Love is in the air. A great time for commitment and taking relationships to the next level. So, this is really exciting then pagdating sa love life, no? Kasi kung meron kayong love life sa ngayon, pwedeng there is a chance of leveling up your commitment with your person, no? Or pwedeng meron kayong mga celebrations, may mga milestone na isa-celebrate ang inyong relationship, yung mga ganun, or maybe, no? Baka papasok pa lang kayo sa bagong level romantic relationship, no? So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa yung mga messages for you today. We have letting go. Ayan. So, di ba, decluttering your life. Magle-let go ka dito ng mga
mga hindi mo na gusto or hindi mo na kailangan. So this is just a confirmation, no, of that same energy na talagang panahon na ngayon para i-release mo, 'di ba, ang mga bagay, tao or situations from your life na hindi naman na kailangan, hindi naman dapat. So we have Earth Fairy, physical health, no, grounding and foundation is necessary kasi nga, 'di ba? Kailangan mo ng you need lots of rest, 'di ba? Kaya kailangan mo na alagaan talaga ngayon yung inyong physical health. Take care of yourself, take care of your body. You need to be rejuvenated, recuperated, and recharged, 'di ba? Ground yourself para nang sa gayon, alam mo 'yun, yung makarelax ka, makapag-focus kang muli, makabalik ka sa sentro. You can get back to your core kasi importante din 'yon. Isa 'yan sa importanteng importante na ibigay mo sa sarili mo, no, yung you get back to being grounded, 'di ba, para nang sa gayon mas magkakaroon ng clarity, no, yung pag-iisip ninyo. Okay, so what else? We have the mystery. Wow. So maaaring meron dito mga unknown na that will be that will be ang tawag dito, that will be discovered, or merong mga secrets that will come to light. Pwede mga ganun, no? Or probably you will be naririnig akong travel, so maybe you will be traveling somewhere, you're going to explore, no, new places. So pwedeng ganun. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, for Libra, first message po ninyo, travel. Long distance communication will open up your life. Exciting experiences for singles and career advancement for others. Ayan. So, merong dito, merong mga communication, merong mga correspondence that are coming to you na siyang magbubukas ng opportunities para sa'yo. 'Di ba? Maaaring may mga offers dito, no? Coming from abroad, no? Maaaring yan ay mga opportunity na pwedeng magbukas sa iyo ng tsansa para makapagbiyahe abroad, pwedeng doon na tumira, mag-migrate, 'di ba? Baka may mga sa ibang bansa, no, tulad lang sa Canada, may mga nominee program, yung mga ganun. So, there could be an offer para sa iyo na ganyan, na siguro from your kamag-anak, yung mga ganyan. Or, this could be a job offer, no? Baka meron kayong nakita online na job opening somewhere, no? So, pwedeng a-applyan ninyo. So, that could be, a possibility. For singles naman, there are exciting experiences that you are about to experience at may encounter ninyo yan ngayon, or career advancement naman, no? Para sa iba sa inyo. So, good luck. What else? We have sexuality. Sabi dito, existing relationships could find a new passion and heightened sexual attraction. Opportunities for marriage also possible. Baka meron ditong magpo-propose. And good family life are strong. And but if single, beware of temptation that could lead to trouble. Ayan, kung single kayo, 'di ba? Baka meron dito mga indecent proposal, mga ganun ba? Or baka third party situations, so baka mabudol kayo, no? Baka merong magka-interest sa'yo, magpakilalang single or hiwalay na, pero yung pala nasa relationship pa, no? So beware of that. At saka sabi din dito, a child will also bring great joy. So baka ang iba sa inyo rito is welcoming a new baby, okay? Or baka
baka meron ng baka you're going to focus on your children sa ngayon, at magkakaroon kayo ng um, more bonding time, kaya mas ma-appreciate ninyo ngayon ang pagkakaroon ng anak. Opportunities, a stranger is about to change your life. Ayan, so pwede na related ito dito sa travel energy. Exciting times and plenty of action, plus a special family reunion looks likely. So siguro may travel na involved din ito, no? Baka yung reunion na to, 'di ba? Baka kailangan nyo pang bumiyahe sa kung saan para magkita-kita kayo ng mga kapamilya ninyo. There's going to be a lot of movement, no? A lot of traveling. Ayan ang napipick up ko dito for you, Libra. Kaya mag-iingat po kayo, and of course good luck, no, sa mga lakad ninyo. So tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo for today. We have novice. Ayan. So, this is like a, the full energy. No? Young, innocent, beginner, diba? So, maaari na you are going to start something new in your life. Baka there is a new endeavor, a new idea, pwedeng ganun din, or new plans, no, that you want to roll out, or there could be a new beginning, no? Na talagang sisimulan ninyo rito. This is also, the time siguro na you're going to explore, you know, you're going to explore a new, a new place, a new situation. Baka meron din kayong gustong diskubrihin. Maybe you are curious about something, no? Meron kayong gustong matutunan. We have romance, illusion, seeking the sacred. Ayan. So, parang meron din tayo ditong, diba? Parang romance is in the air, kumbaga. So, yun. Pwede na magkakaroon din kayo rito ng oras talaga para sa love life, no? Maybe you are also focusing on your romantic relationships at this time. So, what else? We have a risk. Ayan talaga, no? You're going to take risk sa ngayon. Meron kang sisimulang bago. Kasi, yung novice energy, di ba? Parang full energy ito. And that is an energy of starting something new na totally new for you. You are going to explore an uncharted territory dito. So, hindi pa ninyo ito napupuntahan, nagagawa, o nasusubukan. Kaya, you are going to definitely take risk. It's definitely an adventure para sa'yo. Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, perseverance. Sabi dito, you may feel like you are getting nowhere, but there are wonderful changes ahead. So, don't give up. Okay? Continue to work hard. Continue to work on whatever it is that you've been working on. Kasi hindi ka makakarating sa puntong ito, no? Na yung parang hindi mo na alam kung saan ka papunta, kasi maaring mahaba-haba na ang nalakbay mo, 'di ba? Mahaba-haba na yung nilakbay mo sa journey na ito. Kaya parang nalalayuan ka na, natatagalan ka na, naiinip ka na siguro. But hindi ka makakaabot, no, sa ganyang kalayo na if that's not meant for you. Kasi hindi sasayangin ng universe ang oras mo ng ganyang katagal kung hindi talaga yan para sa'yo. Kaya wag kang susuko, no? Continue to persevere, continue to work on it, at makikita mo na lang, no, na there will be wonderful changes ahead of you, at baka hindi mo alam, no? Baka konti na lang, isang kembot na lang, 'di ba? Kung ipagpapatuloy mo pa 'yan, baka makakarating ka na sa tagumpay mo. Kaya 'wag kang mag-give up, okay? Yung pagod, pwedeng ipagpahinga 'yan kung 'yun ang nararamdaman mo din. To focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person which allow you to move on.
Okay? So, siguro kailangan mo dito ng advice. Siguro kailangan mo dito na mag-move on na din, no? Gamitin mo yung wisdom mo, or maybe you need to other people's to listen to other people's wisdom, at baka yun na makatulong sa'yo na magkaroon ka ng linaw sa isip, at mas makapag-desisyon ka na sa ngayon. It's about time na for you to move on. So we have achievement, enjoy the limelight, you've earned it. Although on the family front, someone's health could cause some secret worries and sleepless nights. Ayan. So siguro ngayon may mga achievement din kayo, may mga accomplishment kayo, no? May mga successes kayo, no, na regarding siguro yun sa trabaho or career niyo. Pero yun nga lang, parang hindi kayo masyadong masaya, parang hindi kayo masyadong, parang hindi ninyo nasisavor yung joy of achieving something. Kasi baka meron kayo nabalitaan na meron kayong kapamilya na hindi maganda ang kalagayan, or meron tinatagong sakit, or physical discomfort, or baka may problema, yung ganon, merong ipinag-worry, no? Kaya pati kayo apektado syempre, no? At maaari yun ang ipinag-aalala ninyo, kasi maaaring hindi mo na confirm sa kanya, no, kung ano yung siguro na balitaan mo, or baka napapansin mo, no? So we have the frog, cleaning house, releasing emotional baggage. Ayan. So, decluttering time ngayon. Hindi lang ng bahay mo, hindi lang ng kusina mo, hindi lang kailangan paglilinis ng physical and living space mo, but also your emotional baggage. Kailangan mo na din ngayon na tanggalin ito. No? This is also the time that you need to release all of those emotional baggages. Alright? So, tingnan natin kung ano pa. We have the bard, music, poetry, myth, history, enchantment of storytelling. Ayan. So, baka you're gonna have fun, no? Sa ngayon. Baka you're going to enjoy music, dancing, diba? Baka merong okasyon na pupuntahan kayo, meron kayong dadaluhan. Could be a school dance, or baka merong celebration dito sa community, na there will be a mix of everything. May music, may poetry, may history, yung mga gano'n. So, feeling ko ito baka event ito sa community, no? So, what else? We have the wind fairy, thoughts, words, intellectual analysis. So, maybe you really need to think sa ngayon. Maaring marami kang dapat na pag-isipan, anong mga dapat na i-prioritize, 'di ba? At pwede rin, no, na kailangan mo ngayon na before you say something, before you make a decision, maybe there is a need for you to analyze things muna, no? Pag-isipan mo muna mabuti ang sitwasyon, tignan mo muna kung ano talaga ang truth ng sitwasyon na yan before kayo magdesisyon. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pinasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, Sag, we have assert yourself. Go for what you want. Okay? Follow your bliss. Follow your heart. Kung ano makakapagpasaya sa'yo, gawin mo. Okay? The time is right for soulmate connections as well. So, siguro may mga makikilala kayo. Or maybe you're going to an event, no? At dito mo makikilala yung soulmate mo, no? Birth of a child is also likely. Baka ang iba sa inyo is welcoming a new baby sa pamilya. Kaya, congrats. What else? We have health. An excellent time to start an exercise program or diet. Ayan. So, baka health conscious kayo, no? Nagiging health conscious kayo ngayon, which is good. At baka magkakaroon kayo ngayon ng interest, no, sa pagkakaroon ng baka you're going to engage in an exercise program, bagong exercise program, or panibagong diet, no?
Care required. Guard yourself against deception. Okay? Ingatan, mag-ingat kayo sa mga tao ngayon sa paligid ninyo, lalo-lalo na sa mga taong nasa paligid ninyo. Kasi there could be, deception. There could be people na mga manloloko, mambubudol sa paligid ninyo. So, mag-iingat kayo sa kanila. And be careful of making foolish mistakes at this time. Okay? Mag-iingat kayo na hindi kayo magkamali. Alright? So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo dito, Sagittarius. We have the Grail Knight, Romance, Illusion, Seeking the Sacred. Okay? So, pwede na ang iba sa inyo dito sa Sagittarius is going to be focusing on romance. Some of you siguro is going to focus on romantic partnership. Maybe you are going to enter a romantic partnership dito, no? So that is possible. Baka ang iba sa inyo dito single pa kasi, no? So baka yun, baka magkaka-jowa na kayo, magkaka-love life na. We also have forgiveness. Maaaring panahon ngayon, no, ng pagpapatawad. Panahon ngayon ng pagpapakumbaba. Feeling ko dito, ang iba sa inyo is feeling ko ang iba sa inyo dito is going to realize na it's about time na para mag-move on na sa buhay, magpatawad na sa mga taong nagkamali sa inyo. Baka nare-realize mo na masyado nang mabigat sa dibdib, masyado nang mabigat sa loob ang mga nangyayari. Kaya mas makakabuti if you are going to forgive. Mas makakabuti if you are going to if you are going to just accept, 'di ba? Kung ano man ang kinahinatnan ng inyong relationship with someone, at wag nang isipin pa lalo, or wag nang laliman pa lalo kung ano yung tawag dito, wag nang tawag dito yung mga resentments na yan, yung mga emotional baggages na yan, para hindi na mas lalong dumami or lumalim yung tama or yung sakit, no, na maidudulot nito sa iyo. So siguro ngayon mas pipiliin ninyo yung love, 'di ba? When there is love, there is forgiveness, there is acceptance, no? Kaya mas pinipili mong ganun. Or possible din for some of you, baka kayo ay magpapatawad. Baka kayo yung is either kayo yung magpapatawad or kayo yung hihingi ng tawad, no? We have serpent, knowledge, and healing. Ayan, so this is part of healing, diba? Forgiveness. Kaya kayo, then you can afford also to forgive. That's why you can afford to forgive someone is because, diba, mas pinipili ninyo nang mag-heal kayo. Mas pinipili nyo na maging tawag dito, pinipili nyo na makapag-move on na kayo sa buhay so that you can start a new life. At siguro ngayon din, mas ang iba sa inyo baka mas marami kayong natutunan, mas marami na kayo, na-realize nyo na yung wisdom, kumbaga, no, na-realize nyo na yung wisdom na naidulot sa inyo ng mga sitwasyon, or hatid sa inyo ng sitwasyon na mga pinagdaanan ninyo. Kaya sa ngayon, mas marami na kayong learnings in life, This could also signify academic knowledge. Baka ang iba din sa inyo mag-aaral, ang iba sa inyo pwedeng kayo yung mentor, kayo yung teacher, kaya kayo yung mag-i-impart ng knowledge ninyo with other people. So, good luck sa inyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo.
please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga mensahe para kay Capricorn. We have the Wasp, anger, retaliation, jealousy, mala. So, baka mayroon ditong galit, no? Matinding galit, na pwedeng naramdaman or mararamdaman ng iba sa inyo rito, at baka kayo ay mag-retaliate, no, sa isang tao. So, not necessarily na talagang yun ang pwede ninyong gawin, but there could be happenings like this. May tendency. Kaya as much as possible sa una pa lang, kung kaya ng kontrolin ng emosyon, kontrolin nyo na para hindi na kayo umabot sa ganito na level, no? Para hindi na mag-escalate yung pag-aaway, yung galit or disagreement kung ano pa man. At maaaring yung dahilan, no, ng anger na to is jealousy. So, pwedeng ganon. Kaya, ingat kayo, no, sa mga energies na yan. Kasi pwede nyo pang mabago yan. Pwede nyo pang makontrol. Pwede nyo pang labanan, no, para hindi kayo dumating sa ganong klase. We have the Queen, woman, fertility, feminine power, sexuality, friendships. Ayan, so, pwede, no, na ito yung dahilan. Pwedeng sa isang babae or isang babae ang dahilan ng jealousy na yan. Pwedeng ganon. Possible na isa itong kaibigan, diba? Na pwedeng maging dahilan ng iyong pag-aaway ng isa pang kaibigan or ng kapamilya, kapatid or jowa ninyo. So, that is possible. Yun lang din naman napipick up ko dyan, but not necessarily, no, na ganyan talagang sitwasyon. But there could be dealings with a woman dito, no, na pwede, no, na maging dahilan ng jealousy mo. Or, pwede rin, no, na isang babae ang pwedeng makilala mo siya ngayon at maging kaibigan mo. So, that is also possible. Or, meron din ako napipick up dito na baka meron kayong kunyari project na gagawin and maybe you are going to collaborate with another woman. So, kumbaga, baka girl group, kumbaga, no? At ilalabas ninyo lahat ng yan, feminine power, 'di ba? At maaaring meron kayong importanteng role na ginagampanan dito sa inyong society at lahat kayo, no, pare-parehas, you're sharing the same vision, kaya nagtutulungan kayo. So what else? Kaya siguro bumuo kayo ng all-girl group, diba? So, we have the Grail Knight, romance, illusion seeking, it's sacred. So, baka ang iba sa inyo dito, no? Baka meron kasanang magaganap. Yan ang napipick up ko dito. Baka meron ditong relationship, no? Romantic relationship na magle-level up into marriage, no? So, kaya congratulations kung ganun man ang kaganapan. So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages ninyo. Capricorn, we have travel, long distance communication will open up your life, exciting experiences for singles and career advancement for others. All right, so possible, Capricorn, na meron ditong communication, baka galing itong abroad, no, at baka merong invitation sa inyo rito na magpasyal kayo. So, maaaring ito yung first time ninyo magta-travel abroad, pwedeng ganon. Or, there could be nomination, diba? Baka kayo'y manonominate sa ibang bansa para kayo ay makapag-migrate doon. That's possible. Or, pwede rin na meron kayo ritong job offer, diba? Baka overseas job offer. Pwedeng yun ang dumating din sa inyo. Kaya, good luck sa inyo. At for singles naman, exciting experiences daw. So, meeting new friends, diba? Or meeting your soulmate, or pwedeng mamimit mo dito. Baka meron kang makikilala, magiging manliligaw mo, something like that. Or career advancement, no? Also possible. What else? We have friendship. Ayan na nga. So, you're definitely going to meet new friends siguro sa ngayon. And someone, no? Talagang baka someone na talagang meant to be na maging kaibigan mo. Or, basahin natin ito. Sabi dito, a friend needs your help.
Your kindness and excellent counseling skills will put them back on track. So, meron kayong kaibigan na namong problema siguro sa ngayon. At baka ikaw yung takbuhan nito, no? Ikaw yung sa tuwing kailangan niya ng advice, sa tuwing kailangan niya na makakausap, ikaw yung takbuhan ng taong ito. So, yun, kung ano may advice mo, makakatulong yan na maging malinaw ang direksyon na tatahakin ng taong ito. Communication, a reunion could bring love or a rekindling of friendship. A lucky win seems likely. Capricorn, baka tumataya kayo sa mga game of chance. Baka ito na yung inyong panahon para kayo ay manalo, no? At maaaring may dadaluhan din kayong reunion dito at ang reunion na to could bring love. Baka ma-meet ninyo dito yung person ninyo, yung potential ninyo maging jowa, di ba? Or maaaring magkakabalikan kayo ng kaibigan, diba? Long lost friend ninyo at ngayon muli magkikita kayo sa isang okasyon at maaaring magbalikan kayo bilang magkaibigan. So, thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Okay? So, pauna mensahe ninyo, we have planning. Now is the time to lay down the foundations for your future. Financial gains are more than likely. Okay? So, panahon na para mag-lay down kayo ng foundation ninyo for your future, lalo-lalo na in terms of finances, no? So now is the time that you need to start saving money siguro, no, or investing money, something like that. And there are financial gains also, napapasok. So merong perang dadating sa inyo at baka that's a big amount of money, no? Kaya po pwede mo nang simulang mag-invest, no, for your future or mag-save ng pera. So, communication, reunion could bring love or rekindling a friendship. And a lucky win seems likely. So, Aquarius, baka meron kayong panalo. No? Mananalo siguro kayo sa game of chance ngayon. Kaya baka ito na yung swerte ninyo. At maaari din you will be attending a reunion, social event. No? At baka dyan mo makilala yung inyong potential na maging jowa. Baka ngayon ka palang magkaka-love life. Or, pwede rin na merong rekindling of friendship. Baka merong kayong long lost friend na muli, you're going to bump into each other sa event na to. At yun, magkakabalikan kayo bilang magkaibigan. Manifestations, bountiful time awaits you. May lucky win tayo, diba? Tapos, bountiful time awaits you. So, talagang may swerte kayo pagdating sa pera. Sa ngayon, napaparating. So, there could be a big amount of money that might come your way. You know, abundance, prosperity, you know. Meron naghihintay sa inyo na ganon. Your wishes could manifest right before your eyes. So, ang swerte-swerte ninyo sa ngayon kasi meron din kayo mga wishes. May mga heart's desires kayo na i-award na sa inyo ng universe, no? So, you have, hindi lang pati itong isa. Hindi lang ito isang wish, kundi wishes ito. So, there could be more than one. So, what else? We have partnership. Di ba? May reunion could bring love. So, pwedeng magkaroon talaga kayo ng bagong kapartner sa buhay. Baka yung partnership na to, possible na ito ay romantic partnership talaga. Kaya, good luck sa'yo, no? Baka magkaka-love life na talaga kayo. We have anger, retaliation, jealousy. Pwede na ang iba sa inyo dito magje-jealous, no? Maybe ikaw ang magje-jealous dito towards someone. At yan ay pwedeng magresulta sa anger and to the extent na pwedeng mag-retaliate kayo doon sa tao na involved dito, doon sa tao na maaaring pinagseselosan ninyo. So, as much as possible, kalma. Okay? At before you make any action, before you make any move, before you make any decision, pag-isipan muna ninyong mabuti. Okay? Kasi baka pwede pang maiwasan na umabot kayo sa puntong mag-outburst kayo, 'di ba? Sana, 'di ba? Kalmahin muna ang sarili. Pag-isipan muna mabuti before you say anything, before you do anything. Mas magandang ina-analyze muna ang lahat
pinag-aaralan muna ang lahat, alamin mo muna ang truth of the situation before you make any move para wala kayong pagsisihan. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, Pisces, we have achievement, and we have twists and turns, and we have society. Ayan, so, may mga achievement kayo, may mga accomplishments kayo ngayon, may mga goals kayo that is coming to fruition. So, enjoy the limelight, no? Because you've earned it. Although, sabi dito, on the family front, someone's health could cause some secret worries and sleepless nights. Baka meron din kayo ritong malalaman, no, na meron kayong mahal sa buhay, kapamilya, na baka merong iniindang sakit, merong physical discomfort, no, na po pwedeng na-experience siya at kayo ay nag-worry din para sa kanya. We have twists and turns. Carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Ayan, so matagal mong pinagplanuhan ng isang bagay, no? Pero maaaring yan ay isasantabi mo sa ngayon. Maaaring ngayon kailangan mong i-disregard na muna kung ano man yung pagod na inalay mo sa planong yan, kasi that is not what's the best thing to do right now, diba? Hindi mo na yun ang kailangan mong asikasuhin sa ngayon, hindi mo na yun ang kailangan mo pagtuunan ng pansin sa ngayon. There could be other opportunities sa ngayon na yun ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kaya maisasantabi mo muna kung ano man ang mga plinano ninyo. Okay? At sabi dito, make sure you get lots of rest. Okay? Kailangan na rested ka, rejuvenated ka, recharge ka. Kasi maraming pagbabago, no, na maaaring mawindang ka. Kaya kailangan handa ka for anything. We have say yes to all the wonderful invitations coming your way. Ayan. So, baka maraming invitation for baka party, mga social events, gatherings, mga ganon, no? And excellent networking opportunities as well coming your way. And new love interest. Wow. For singles will be the result. So, sa mga invitation na to, sa mga gatherings na to, sa mga pagtitipon na to, kung kayo ay single pa, maaring dito ninyo ma-meet, no, yung inyong love interest. Baka dito ninyo makilala yung inyong eternal love, diba? Ang inyong soulmate, ang inyong twin flame, yung ganon. Kaya, have fun and enjoy. Okay? So, tignan natin kung ano pa. We have the Swan. May mga pagbabago talaga. Diba sabi dito na sana yun? Major changes. Yan, coming. Ito, this is transformation. So, kino-confirm niya lang, no, na talagang mayroong mga malaking pagbabago na pwedeng mangyari sa buhay ninyo sa ngayon. At magtiwala din daw kayo sa inyong psychic gift, kasi your psychic ability siguro ngayon will be also on point, and gagamitin nyo yan, no, para makinig, no, mapakinggan ninyo kung ano mga mensahe sa inyo ng universe, yung guidance sa inyo ng universe. Okay? So, anuhin ninyo, i-access ninyo yung mga intuitive messages ninyo. Maaaring pinapadalan din kayo ng signs, omens, synchronicities, visions ng universe para magabayan kayo sa mga lahat, no, ng mga pangyayaring ito sa buhay ninyo. We have death. Ayan. So, death is an energy of ending and beginning. So, this is transformation, basically. Kaya, malaki ito, Pisces. Malaking pagbabago. Definitely, it is a major change. So, hindi lang siguro ito sa iisang parte ng buhay ninyo na pwedeng mag-unfold na pagbabago. There's so many things dito na pwedeng magbago. Meron kayong mga tatanggalin sa buhay nyo. Meron kayong mga puputulin na connection. Meron kayong siguro bagong trabaho, bagong level of relationship, bagong commitment. It could be anything, no? It could be in various areas of life na gusto mong baguhin dito. So, you're going to start something new. So, we have burden. Pwedeng isa ito.
or definitely isa ito sa gusto mong tanggalin sa buhay mo, yung bigat, yung burden. Yung burden na to could be emotional burden, no? Pwedeng ito yung nagpapahirap sa iyo for the longest time. Kaya ngayon, you're ready to move on, you're ready to start a new phase in your life. Kaya kung ano man ang emotional burden nito, you're going to release that. Or po pwede rin na yung burden nito, obligasyon, responsibilidad. So maybe you're also going to put an end to that, no? Na puro na lang nasa balikat ninyo. Maaaring magde-delegate na din kayo ngayon ng trabaho, or kunyari, obligasyon yan o responsibilidad sa pamilya, maaaring hihingi ka rin ng tulong sa ngayon sa kanila, 'di ba? At hindi na lang ito sosolohin. Okay? So, thank you for watching. Love and light. Namaste.